Okay. So yun mga kababayan, no. So alam naman po natin kahapon na trending po talaga itong si Sara. Kasi nga po nagkaroon na naman po siya ng isang issue sa korupsyon. So tungkol nga po ito sa mga laptops na nakakahalaga ng magkano? Ng 144,000 ba? Tapos CCTV na nakakahalaga nga po ng 200,000. Okay. So ngayon may palusot ngayon dito si Sara. Sabi niya, ano daw yun? Staff, error daw ng staff niya. So, ganun pala yun, no? O, tanga na kay Vice Presidente, tanga din yung staff. O. Kasi ito sabi dito, no? Okay. Ito yung mukha ni Sara, sarap sampalin yung mukha, oh. parang sarap sampalin, parang ganyan, no? Oh, sabi niya dito, oh. Okay, saan ba yan? Ayan, ito pala. Oh. The Office of the Vice President maintained that the issues raised by the Commission on Audit regarding the supposed deficiencies found in the office's fiscal management were primarily administrative in nature and that there was no wastage of government funds. So, error daw ng staff ay na pinapalabas niya. So, ito yung sabi ng ABS-CBN, no? Report niya ng isang araw. The 3.9 million worth of laptops listed at the Office of the Vice President's OVP Annual Audit Report in 2024 were actually donated photocopiers and desktop computer, which the OVP said happened following an oversight description. Oh. So, sabi niya pa dito, the detailed transaction journal vouchers were submitted to COA as well. But the staff made an error in the summary provided to COA. Ayan na. So sabi po ni Sara Duterte na yung mga, ano ba yung laptops? Laptops ba yun? Oh, tsaka ano? Laptop tsaka laptop. Saan na ba yun? Oh, laptop pala. Oh, laptop. Oh. Yung laptop daw na nakakahalaga ng 3.9 million ano daw po yun? Photocopier daw po yun. Oo. So donation daw po yun. So nagkamali daw. Kasi tinan nyo ito 13 units, no? 13 units of laptop ang nakalagay dito. So ibig sabihin nito, 3.9 million. So mga 144,000 isa. O, di ba? So ngayon, tingnan nyo naman, no? Ganyan ba katanga itong OVP, itong staff ninyo? So kasi ito mga kababayan, no. Ako po kasi nagtrabaho din po ako sa corporate dati. Oo. At isa po ito sa mga trabaho ko dati, nagli-liquidate po ako ng mga gastos ng table ko, no? O kaya ng transaction ko mismo. Tsaka minsan ng buong marketing department, minsan na naman 'yon. So di ba pwede magkamali dito? Kasi in the first place mga kababayan, ito kung donation po yan, hiwalay po yung pag-report niyan. Pag sasama sa sa gastusin yung ang labo eh. Di ba? Bakit mo sasama? Hindi ko talaga makuha kung paano nakamali eh. Bakit mo sasama yung donation doon sa gastos? Di ba? Parang napakalabo mangyari nun. Not unless na talagang unless na lang talaga na tanga talaga yung staff. O, di ba? So ano nangyari ngayon? Ano nangyari? Kung hindi ito nakita ng COA, so naka-record na po ito. Di ba? Di kasi yung pag-liquidate, no, yung pag-liquidate kasi, no, yung basic lang naman yan eh. Supplier. Di ba? Ano yung ginastos mo, magkano yung ginastos mo, date. Tapos nakasegregate pa yan. Puta. So doon pala parang ang labo, no, na actually mayroong explanation dito si sa Atty. Ibanez eh. Kasi medyo matagal na akong wala sa corporate. So ito yung explanation ni Atty. Ibanez. Panoorin natin to, no. Okay, wait lang .
Yeah. OVP Wait lang. laptops worth 3 Yan. Kaya bakit copyright tayo nito ni Banyes? Wait lang. Kita natin. Yan, okay, sige. Sa COA report ng OVP, may nakareport na laptops worth 3.9 million. Wow, grabe, no? Pero ito ang mas grabe. Nung na-question sila about the laptops, biglang sabi ng OVP, nagkamali lang daw ng report. Yung 3.9M na laptop sa COA report, hindi daw naman talaga laptop yon. Photocopiers daw yon. At hindi daw nila binili. Donation daw. Staff error lang daw yun nangyari. Nagkamali lang daw mag-encode yung tao nila. Ganun ba yun? Okay, sa COA rules, kapag nagkamali ang pag-report ng government assets, especially worth millions, hindi pwedeng typo lang yan. Immediately, red flag yan for malversation, falsification of public documents, graft and corruption, inefficiency, and neglect of duty. Oh, yan, no? Kasi So yun, so may neglect of duty. Pinakamababa po yun, neglect of duty. At syempre, ang tanga-tanga naman ng staff ni Sara, parang kasing tanga din po ni Sara, puta pinag-usapan dito, milyon, nagkamali ka? Ba? isipin mo, kung hindi ito napansin at hindi na-question, lalabas sa COA report na gumastos ang office ng 3.9 million for laptops na wala namang ganung daw binili. It becomes part of the national audit books. It becomes part of the official government records. Congress will rely on it during the budget hearings, no? Kaya pag donated ang items, merong strict COA process yan. May deed of donation, may entry. Kaya kung tama ang naging proseso, it is impossible na maging laptops worth 3.9 million ang donated photo. Yun ang sinasabi ko. No, kung maayos yung proseso ng pagkakagawa ng report, malabo talaga mangyari yun. Malabo talaga mangyari yun. Pero lang talaga kung mamaliin talaga. Ako lang, lulusot ba yung ganong klaseng dahilan? Copiers. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, either hindi maayos ang proseso or may nangyaring hocus-pocus. Di ba? In government accounting, you don't accidentally create a 3.9 million laptop process. You don't accidentally classify a donation as a disbursement. You don't accidentally list millions worth of assets in the wrong category. Yun, mga pala. Yun ang gusto kong sabihin kanina, hindi ko ma-explain. Yun. Donation at saka yung paggastos. Kasi mga kababayan, no? Alam nyo, no? Sa BSBA, yung BSBA dati, ewan ko lang kung ano ngayon, no? Ano yan eh? Accounting 101 yan eh. Yung balance sheet. No? Unang-unang tinuturo po yan sa college, yung balance sheet po na yan. So, hindi ka pwede magkamali dyan kung nakaka-categorize po yan. Donation, tapos pinasok mo dun sa paggastos, parang basic na asset and liabilities na paghalo-halo mo. Malabo talaga, nalalabuan talaga ako dyan. Nalalabuan talaga ako. Oo. Diba? Pero lang talaga, kung talagang niloko, dinaya, o tanga po talaga, o baka hindi alam yung accounting 101. Bago ka sana maging staff sana ng ganyan klaseng opisina, dapat man lang, no, business related yung course. Di ba? Kaya grabe ang error na yan. Multi-million financial entry yan. Processed by the staff, reviewed by supervisors, submitted to the COA, entered into the official accounts. Kaya ang hirap maniwala na minor error lang. Ano sa tingin nyo? Di ba? So, may supervisor, may staff. Worst case baka dumaan pa kay Sara yan. Di ba? Yan, so ako di po naniniwala doon na ano yan, na isa lamang tong error, no, tong ginawa nga po ni Sara dyan sa kanyang COA audit ng 2024. Malaki po yung chance ng ano yan, may hocus-pocus dyan. Di ba? So yun mga babae, no, so maraming salamat po sa inyong lahat, no. Dapat 30 minutes na pero dapat 40 minutes tayo, overtime ako ha. So yan, no. So thank you mga kababayan. So kayo po, nung masabi nyo nga po dito sa bagong palusot na naman po ni Sara, kayo ba naniniwala ba kayo dito? Diba? So yan, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Thank you po. Salamat. Bye-bye. Thank you po.